Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ito po si Kawaldi Carbonell, nagpaparating po sa inyo ng isang mapagpalayang pagbati sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Napakarami na po tayo mga subscribers, listeners sa Amerika, sa Italy, Europa, at dyan po sa Canada. Maraming salamat po. Darating po ang araw itong Pebrero. Kung inyo pong i-confirm na pwede pong i-shoutout ang mga pangalan nyo, yung ating pong mga tagapakinig, supporters sa iba't ibang panig ng mundo, gagawin po natin yan. Pero gusto ko muna po ang permission ninyo sapagkat marami sa mga Pilipino natatakot pa rin sa backlash o pagbuelta ng mga Duterte laban sa mga hindi po nangingilin o nagbibigay ng respeto sa mga Duterte. Respeto sa kamalian ng mga Duterte, respeto sa kababuyan, sa kaluwagan, sa katraidoran. Yan po ang ating pong nilalabanan ng kawal ng demokrasya. At yan po sa pamamagitan ng ating pagiging journalist, hindi po tayo basta vlogger, tayo po ay professor ng journalism, therefore professional mainstream journalist po tayo. Ano po tayo? Legitimate licensed media practitioner. Ngayon, sapagkat pinag-uusapan po natin ito po mga report, in fairness, nais ko pong kilalanin ang mga sources po natin. May permiso man o wala, kikilalanin po natin. Ang isa sa mga pinagkukunan po natin ng mga impormasyon ay ang pinagpipitaganan na news organization ng the only Filipina Nobel Peace Prize winner si Maria Risa at siya po yung Rappler. Yung Rappler News Organization, mga kaibigan, ay masyado pong matatag at maganda at professional ang kanila pong foundation. At sa kanila pong pagre-report, naripaso ko, na-review ko, ang katotohanan hinggil po sa balitang si Bongo ay magiging witness, magiging saksi para po sa gobyerno. State witness na po siya. At sapagkat ito po ay kamangha-mangha, yung number one loyalist ni Rodrigo Roa Traidor Duwag Duterte, mga kaibigan, hindi ko po masyado agad pinaniniwalaan yan. Tayo po ay nag-research. Meron po tayong mga estudyante na naging Rappler reporter. Meron po tayong mga kasamahan naging professor ng journalism sa PUP under Dean Malu Garcia. Kasama po tayo sa faculty dyan. Akin pong kinounter-check. Kasama na po dyan ang pag-counter-check ko sa number one na source ng aking investigasyon, si Jen Makilan. At dahil po rito, napagtanto ko na siguro ko, na confirm ko without doubt, walang duda, na totoo ang balita na si Bongo ay kakampi sa gobyerno at kanyang isisiwalat ang mga nalalaman niya hinggil sa corruption, kasama ng droga at malawakang pagpatay hinggil dyan sa peke na drug war ni Duterte. May maganda po itong revelasyon na ito, kaya nga po matagal bago ko po ito inilabas. Umabot po na 11 days sa research ko po upang hindi po tayo makuryente ng maling balita. Si Bongo, ulitin ko, ang tunay na pangalan niyan ay Christopher Lawrence Tesoro Go, CLTG. CLTG,
Yan din po ang pangalan ng construction firm na sinabi ni Digong Duterte na isang billionaire corporation, billion level corporation. Bakit po? Ang lumalabas na general manager nito ay si Desiderio Go. Ngunit sa amin pong pagsasaliksik, nakarehistro ang business name kay Lawrence Tesoro Go. Christopher Lawrence Tesoro Go. CLTG Construction Corporation. At yan po ay, ang CLTG, ibig po sabihin niya ay ang tunay na pangalan ni Bongo. Bagamat ang lumalabas na general manager ay walang iba kundi si Desiderio Go na tatay ni Bongo. Si Bongo, yan po ang tunay na pangalan. Siya may-ari ng CLTG Construction Firm. At ang kanilang operations manager ay kanyang kapatid na si Alfredo, na may-ari din ng Alfredo Construction. Sa tuwing meron po silang hindi magagawa sapagkat napakalaki po ng buwis. Umaabot po ng 3 billion 800 million yung kanilang nakuhang kontrata. Napakalaki po niyan. Ang kanilang kapital ay nandun lamang sa 3.7 million pesos. Ang kanilang kontrata, 3.8 billion pesos. Yan po ay sa 3 taon ng kanyang pagiging Special Assistant to the President since 2016 up to 2019. Yung ito 2018, mga kaibigan, abay nag-joint venture po sila ng St. Gerald Construction ng mga Biskaya at ang kanila pong tinitignan diyan ay yung pong sinabi ni Duterte na malaking anomalya sa DPWH at tungkol po yan dun sa ghost projects, substandard projects, or non-existent projects. Yan po ay, ang ibig po sabihin yan, lalapit po sila sa DPWH, sasabihin ng DPWH, handa ka ba sa kalakaran dito? Una, ano ang iyong klasifikasyon? Kinakailangan dito sa government contracts, AAA. Ibig po sabihin ng AAA, kompleto ka ng kagamitan. Ang pinakamababa po niyan ay meron kang 11 dump truck, meron kang mga bulldozer, meron kang backhoe. Sa mga tuwid, meron kang mga 1 billion peso worth of equipment. AAA ka. At sapagkat wala pong ganyang kalaking pera ang mga Go, siya po ay assistant lamang ni Duterte, may pinayagan po yan ng DPWH sapagkat nagpakita siya ng kontrata na meron silang joint venture nila Diskaya. Si Diskaya, mga kaibigan, ay nakakulong ngayon, nakikipaglaban pa sa husgado na sila mabigyan ng bail sapagkat nangyari po, no bail recommended. At yan din po ang kaso na iaharap sana kay Bongo sapagkat joint venture po sila. Kung mapapanagot ang mga Diskaya ng habang buhay na pagkakakulong at walang piyansa habang naglilitis bilang ka-joint venture, ang ibig po sabihin ng joint venture ay magkasanib na puwersa sa negosyo. At ang kasanib na puwersa ni Bongo ay walang iba kundi ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Mga kaibigan, nakademanda na po si Curly Diskaya at lumapit ang abogado ni Bongo sa Department of Justice at sa Ombudsman upang magpresenta
na siya'y handa ng magbigay ng kanyang sinumpaang salaysay at pagliliwanag tungkol po sa corruption na ginawa ng mga Duterte, kasama na po ang corruption ni Vice President Sara Duterte. Ano po ang kapalit? Gagawin siyang state witness. Magiging ano po siya? Tawag nito, magiging saksi laban sa pandarambong ni Vice President Duterte, pandarambong ni Pulong Duterte, pandarambong at fake na anti-drug war ni Rodrigo Roa Duterte. Ano po ang kapalit? Ang kapalit dyan sa akin pong pagsasaliksik at sa report na akin po natanggap, hindi na muna siya ididemanda. Ibig sabihin muna, ang deal dyan, pag nagtanong sila siya, ididemanda pa rin siya. Pero sa ngayon, mga kaibigan, marami na siyang ikwinento. He already executed 81 pages of affidavit, 81 pahina ng affidavit niya, naglalahad ng pandarambong o sumbong ng pandarambong laban kay Pulong Duterte, laban kay Rodrigo Roa Duterte, at laban kay Vice President Sara Duterte. Abay mo ka madadamay pa rin yung asawa ni Sara, si Mans Carpio, at madadamay pa rito yung kanyang kapatid, si Pulong Duterte. Bueno, yan po ang ating pong report. Ang paninindigan po ng kawalan ng demokrasya rito ay welcome ang testimony sapagkat yan ay isang matibay na ebidensya ng pandarambong at pang-abuso, pananakot, terorismo ng Duterte presidency laban sa bansang Pilipinas. Si Pulong Duterte, lumalabas din po sa ating pong report, at si Bongo, ang pinaka-popular na Pilipino sa Communist China. Si Pulong Duterte sapagkat napapalusot niya ang mga sindikatong insik, komunistang insik, sa customs, natutulungan niya sa pagtutulak ng droga, at ito naman si Bongo, nagagamit ni Bongo ang kanyang posisyon bilang number 1 Cabinet Secretary, Cabinet Member at official family ni Digong Duterte sa kanyang Build program. Uutang sila malaki sa China, malaki rin ang interest. Ang pera nito gagamitin sa kanang build. O pagtatayo. Wala po sila nabibuild, kundi dyan lamang sa bayad nilang vloggers na pinagbubunyi hanggang ngayon ng mga Banat Bay, mga Maharlika, mga Trixie Angeles, ang kabuktutan ng pandarambong ng mga Duterte. Yan po hindi natin tatantanan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa laban ng kawalan ng demokrasya, laban sa korupsyon, higit sa lahat, laban sa komunistang insik. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar. China, layas!